Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 23, 2026, Thursday. Naging isang ganap na bagyo na ang low pressure system na binabantayan natin sa silangan ng bansa at patuloy itong lumalakas habang papalapit sa kalupaan. Alamin natin ang mga apektadong lugar at kung may pagbabago ba sa track ng bagyong ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ni Tropical Depression Quiapo ay tinatayang nasa layong 950 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 45 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 55 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 1,002 hectopascals. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mahalagang detalye rin ang lawak ng strong winds mula sa sentro ay umaabot hanggang 400 kilometers. Kahit hindi pa ito isang napakalakas na bagyo, sa ngayon, ang ganitong lapad ng sirkulasyon ay sapat para maging seryosong bantayan lalo na habang papalapit ito sa hilagang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portion ng Mountain Province, eastern at central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at ang northern portion ng Aurora. Sa ilalim ng signal number 1, ang wind threat ay strong winds na may warning lead time na 36 hours at ang inaasahang lakas ng hangin ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang ganitong antas ng hangin ay may minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Gayunman, hindi ito dapat maliitin lalo na sa mga baybaying lugar, sa mga komunidad na may magagaan na bubong, sa mga bukas na bahagi ng kabundukan at sa mga lugar na lantad sa direksyon ng hangin. Sa Batanes at Babuyan Island, mas dapat maging maingat dahil ito ang mga lugar na mas malapit sa posibleng daanan ng sentro ni Quiapo sa mga susunod na oras. Sa Cagayan at Isabela, ang signal number 1 ay senyales na pwedeng maramdaman ang mas mahanging kondisyon lalo na sa mga hilaga at silangang bahagi. Pagkatapos ng usapin sa hangin, dumako tayo agad sa heavy rainfall outlook dahil ito ang isa sa pinakamahalagang dapat bantayan habang palapit si Quiapo. Bukas, inaasahan ng heavy to intense rains of 100 hanggang 200 millimeters sa Cagayan at Apayao. Ito ang mga lugar na may pinakamataas na rainfall concern sa unang yugto ng direktang epekto ng bagyo. Sa ganitong dami ng ulan, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mababang lugar, pag-apaw ng mga ilog at sapa at pagguho ng lupa sa mga bahaging matatarik at matagal ng basa. May moderate to heavy rains o 50 hanggang 100 millimeters naman sa Batanes, Isabela, Kalinga, Abra at Ilocos Norte. Bagamat mas mababa ito sa 100 hanggang 200 millimeters category, sapat pa rin ito para magdulot ng panganib na kondisyon, lalo na kung ang ulan ay mabilis bumuhos sa loob ng maikling panahon o kung sunod-sunod itong tatama sa iisang lugar. Pagsapit ng Saturday, July 25, inaasahan ng heavy to intense rains sa Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur, samantala moderate to heavy rains naman sa Cagayan, Batanes, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at La Union. Ibig sabihin, habang dumaraan o lumalapit si Quiapo sa extreme northern Luzon, ang ulan ay hindi lamang mananatili sa mismong hilagang dulo ng bansa. Maaari itong bumaba at kumalat hanggang sa iba pang karatig lalawigan depende sa aktual na galaw ng bagyo at sa lawak ng kanyang mga rain bands. Sa mga lugar na nasa kabundukan gaya ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet, kailangan maseryosohin ang landslide risk dahil ang matinding ulan sa mga ganitong terrain ay pwedeng mabilis magpalambot ng lupa at magdulot ng pagguho. Bukod sa ulan na direktang inuugnay kay Quiapo, may hiwalay ding heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon. Ngayong araw, inaasahan ng moderate to heavy rains o 50 hanggang 100 millimeters sa Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Malinaw dito na habang si Quiapo ay nasa hilagang bahagi ng forecast picture, ang habagat naman ay aktibo sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, dalawang magkaibang weather drivers ang kailangang bantayan ng sabay, ang bagyo sa hilaga at ang habagat sa gitna at timog ng bansa. Bukas, ang habagat ay magdadala ng moderate to heavy rain sa Antique, Negros Occidental at Negros Oriental. Pagsapit ng Saturday, July 25, ang moderate to heavy rains ay inaasahan naman sa Occidental Mindoro at Antique. Mahalagang tandaan na ang mga dami ng ulan na ito ay pwedeng mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, kung ilang araw nang may pag-ulan sa mga lugar na ito, mas lumalala ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa antecedent rainfall. Kaya kahit hindi direktang tinatamaan ng sentro ni Quiapo,
ang Western Visayas at Western Mindanao, nananatiling mahalaga ang pagbabantay sa habagat dahil maaari itong maghatid ng malalakas na pag-ulan sa mga lugar na hindi man direktang daanan ng bagyo ay nasa ilalim naman ng enhanced monsoon flow. Ngayon, pag-usapan natin ang track at intensity outlook ni Quiapo. Mahalagang bigyang diin na ang heavy rainfall at severe winds ay pwedeng maranasan kahit sa mga lugar na wala sa mismong landfall point at maging sa mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone. Hindi lang ang mismong guhit ng track ang basehan ng magiging epekto ng bagyo dahil malawak ang sirkulasyon ni Quiapo at dahil malawak ang malalakas na hangin nito, pwedeng maramdaman ng ulan at hangin sa mas malawak na bahagi ng Northern Luzon. Ayon sa kasalukuyang forecast, magpapatuloy si Quiapo sa paggalaw west-northwestward hanggang Saturday, July 25, patungo sa Luzon Strait bago lumiko pa northwestward sa natitirang bahagi ng forecast period. Sa kasalukuyang track forecast, ang sentro ni Quiapo ay maaaring dumaan ng napakalapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan sa pagitan ng bukas ng umaga at hapon, July 24. Pagkatapos nito, maaari itong dumaan ng napakalapit o tuluyang maglandfall sa paligid ng Babuyan Island sa pagitan ng bukas ng hapon at gabi. Ito ang pinakaimportanteng bahagi ng forecast dahil dito inaasahan ang paglapit o pagtama ng sistema sa kalupaan ng Pilipinas. Kapag ang sentro ay dumaan malapit sa mainland Cagayan o sa Babuyan Island, posible ang mas malalakas na ulan, mas pabugsong hangin at mas magaspang na kondisyon ng dagat sa mga karatig na baybaying lugar. Pagkatapos nito, inaasahang lalabas si Quiapo ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Saturday ng umaga o tanghali. Pagdating sa lakas, si Quiapo ay forecast na unti-unting lalakas habang kumikilos sa ibabaw ng Philippine Sea at maaaring umabot sa tropical storm category bukas. Pagkatapos nito, magpapatuloy ang paglakas nito habang binabagtas ang extreme northern Luzon at maaari pa itong maging severe tropical storm matapos dumaan sa Babuyan Island. Mahalagang punto ito dahil ipinapakita nito na ang sistema ay may kakayahang lumakas pa kahit malapit na sa hilagang bahagi ng bansa. Gayunman, kapag tumama ito sa paligid ng southern mainland China at pumasok sa inland areas, inaasahang magsisimula ang paghina nito. Meaning, ang yugto ng mas mataas na banta para sa Pilipinas ay nasa paglapit nito sa northeastern mainland Cagayan at Babuyan Island hanggang sa mismong paglabas nito ng PAR. The latest tropical cyclone threat potential sa mas mahabang forecast window para sa week 1 mula July 22 hanggang July 28, malinaw na ang TC-like Vortex 1 ay present sa Philippine region at tuluyan ang naging isang tropical cyclone. Ito ang kasalukuyang si Quiapo. Ayon sa forecast, kikilos ito patungo sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon area at posibleng maglandfall. Bukod dito, may isa pang TCLV2 na pwedeng lumitaw sa eastern boundary ng PMD na may low probability of tropical cyclone development sa week 1. Ibig sabihin, kahit nakatutok ang immediate attention kay Quiapo sa ngayon, may isa pang sistemang posibleng mabuo sa mas malayong silangan habang lumalapit ang pagtatapos ng week 1. Pagdating naman sa week 2 mula July 29 hanggang August 4, ipinapakita ng forecast na ang kasalukuyang TCLV1 o si Quiapo ay lalabas ng PAR at kikilos patungo sa Hainan at Vietnam area. Bukod dito, ang TCLV2 ay forecast na papasok sa PAR na may low likelihood of TC formation sa week 2. Sa madaling sabi, hindi pa humuhupa ang tropical activity sa paligid ng bansa kahit si Quiapo pa lamang ang agarang concern ngayon. May posibilidad ng panibagong disturbance sa mas mahabang tanaw, bagamat mababa pa sa puntong ito ang chance na maging ganap na malakas na bagyo. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.